Good news na po. Nako, napakaganda po nitong balita na to. Good news po ito para sa ating mga Pilipino. Napakagaling talaga ng ating Pangulong Bongbong Marcos dahil po sa upgrade ng status natin, tayo po ngayon ay naging middle income na bansa. Lilikha po ito ng mas madaming investment at lilikha po yan ng maraming trabaho para sa mga manggagawa, lalo na po sa mga bagong graduates. Imbes na magpadaig po sa ingay ng politika, asintado naman ng pamahalaan to ang bring lasting positive change sa bansa. Ito ang pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito po, napakaganda nitong balita na to para sa atin, mga Pilipino. Ayan na. Ang minamahal na kababayan, for years, Filipinos have worked hard to build this country. Today, the world has taken notice. The Philippines has officially become an upper middle income country. After nearly 4 decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. It is also a vote of confidence in our country's future. Greater confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. That is the work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress. Maraming salamat po. Yan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Magandang araw sa aking mga minamahal na kababayan. For years, yan yung sinasabihan nila ng weak. Yan yung sinasabihan nila ng kung ano-anong mga masasamang salita. Pero, naku po, biruin nyo nagdaan po ang napakaraming presidente, hindi po ito nagawa. Tanging ang ating Pangulong Bongbong Marcos lamang po ang nakagawa nito. Sa pinagkahaba-haba po ng panahon, ang ating pong Pangulong Bongbong Marcos nagawa po ang isang napaka-imposible. Ito po yung napaka-makasaysayang tagumpay para po sa ating mga Pilipino. Dahil matapos nga po ang halos 4 na dekada, imagine niyo yun, 4 na dekada, ilang presidente ang nagdaan. Opisyal nang umangat ang Pilipinas sa kategoryang upper middle income country. Ang tagumpay po na ito ay bunga ng sipag, tiyaga at sakripisyo ng bawat Pilipino. Kasama po ang mga pulisiyang naglalayong lumikha ng mas maraming trabaho, makahikayat ng mas maraming pamumuhunan at magpatatag ng ating ekonomiya. Patunay ito na unti-unti nang nakikita ang bunga po ng mga reformang pang-ekonomiya at ng sama-samang pagsisikap ng pamahalaan at mamamayan. Yan po ang magandang naidudulot ng good governance ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi pa po ito ang dulo ng ating mga pagsisikap, ng ating mga paglalakbay. Ngunit isa itong malaking hakbang tungo sa mas maunlad, mas matatag at mas magandang kinabukasan para sa bawat pamilyang Pilipino. Tuloy-tuloy po ang pag-angat ng Pilipinas. Yan po ang ayaw na malaman ng mga DDS na good news ngayong araw na ito.
Hindi po nila yan pinapakalat, hindi po nila yan pinagsasabi. Syempre, hindi nila ibabalita yan. Ang iintindihin nila yung mga puro negative. Puro mga katang-isip lamang na problema. Puro katang-isip na mga paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero eto na po, sinasampal sila ng katotohanan na ang ating pong Pangulong Bongbong Marcos ay nagtagumpay na maialis po tayo sa lower middle income status. Napakagandang balita po nito para sa ating mga kababayan. Ito ang napakalaking pagkakasampal kila Amy Marcos, kila Marco Beta, kay Alan Petrang Caballo, sa lahat po ng mga nagsasalita doon sa INC rally. Sampal sa kanila to. Sampal to kila Harry Roque, kay Sara Duterte lalo. Sabi ni Sara, wala daw ginagawa si PBBM. Ano to, Sara? Ang laking sampal sa pagmumukha mo nito. Sinampal, hindi lang sampal ng kaliwat kanan to. May kasama pang tadyak at batok sa kasapak. Hindi nagawa ng tatay mo yan, Sara. Hindi nagawa ng tatay ni Sara to. Kaya nako, Sara Duterte. Nako po, pasensya ka na ha. Magaling kasi talaga si PBBM. Hindi abot ng utak ng tatay mo ang utak ng presidente namin ngayon. Hindi abot. Hindi kaya. Hindi kaya ni Digong yan. Ang alam lang ni Digong, magpakabayani sa kanyang mga kaalyadong mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Magpakabayani sa kanyang mga kaalyado na mga kurakot. Magpakabayani sa kanyang mga kaibigan na tsekwa. Doon lamang bayani si Digong. Pero dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos, bayani siya sa lahat ng mga Pilipino. Actually, damay-damay ito eh. Lahat. Kay ikaw isang DDS, kay Pinklawan, kay Iglesia, kay OJC, kay Mormons, kay Aglipay, kay JIL. Damay ka dito. Pinagsusumikapan to ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang hindi nagawa ni Digong. Sabi niya pinakamagaling na presidente si Digong, ba't hindi niya nagawa yan? Bakit hindi naiangat ni Digong ang ating ekonomiya? Upper middle income country na tayo. At lalo pa tayong mapapalakas niyan. Lalo pang tataas yan sa mga darating na panahon. Yan ang hindi po kaya ng mga Duterte. Kaya nako, pasensya na kayo mga pro Duterte, medyo nasoplak po kayo dito sa napakagandang balita na to. Alam lang ni Digong mangurakot ng hindi halata at magmangkanor. Yun, tama. Yun ang totoo niyan. Ate Agnes, hello po. Ate Bergie, ayan, Island Touch, hello po, Island Touch, hello po. Okay, sige Ate Bergie, ayan, LB Turtal, Rosario de la Cruz, hello po. Kuya Arnold Lopez, magagalit sa iyo si The Kings niyan, ganyan title mo. Hindi, kami ni Kuya The Kings, kami, magkaibigan kami niyan. Walang issue sa amin ng politika. Ate Agnes, di kasi nila nakikita ang sakripisyo at trabahong ginagawa ni PBBM. Tama po. Totoo po yan. Hindi nila nakikita yan. Wala silang pakiramdam dyan. Hindi nila alam ang ating Pangulo. Naku po, napakaganda ng ginagawa dito sa ating bansa. No? Hindi nila nakikita yan.
Hindi nila na uulinigan yan. Ako. Ngayon, puntahan naman po natin itong isa pa nating topic. Nako, antindi po ng ano. Antindi po nitong mga ginagawa talagang panggugulo. Ayan, eto.